Ano ang nagtitrigger sa circuit breaker? Overcurrent or overload? Hello mga katulbaks! Welcome back to our channel. Ngayon, tatalakayin natin ang dalawang importanteng konsepto sa mundo ng kuryente, ang overcurrent at overload. Napaka-importanteng malaman ito dahil pareho silang nagdudulot ng panganib, pero magkaiba ang ibig sabihin. Ngayon, alamin natin ang kanilang kaibahan. Halimbawa, may nagtatanong sa iyo kung ano ba ang kaibahan ng overcurrent at overload. Paano mo ito ipapaliwanag sa mabilis at klarong paraan? So, ito na ang sagot sa tanong na iyan. Unahin natin ang overcurrent. Ang overcurrent ay tumutukoy sa daloy ng kuryente na lumagpas sa nakatakdang limitasyon ng isang circuit. Kapag nag-overcurrent, nagiging peligroso ito dahil maaaring masira ang mga appliances o ang mga wires at magdudulot ng sunog. Kaya naman, mahalaga ang mga circuit protection devices gaya ng mga circuit breaker at fuse para maprotektahan ang mga electrical systems. Ngayon, pag-usapan naman natin ang overload. Ang overload ay nangyayari kapag ang isang circuit ay tinangkang gumamit ng mas malaking kuryente kaysa sa nakadisenyong capacity nito. Halimbawa, kapag masyadong maraming appliances ang nakakabit sa isang outlet. Ang overload ay hindi lang nagre-resulta sa instant na sira. Ngunit, nagdudulot ito ng labis na init na maaaring maging sanhi ng pinsala sa mga wiring at appliances sa paglipas ng panahon. Ngayon, ano ang pangunahing kaibahan? Ang overcurrent ay tumutukoy sa anumang sitwasyon kung saan ang kuryenteng dumadaan sa isang circuit ay lumampas sa kanyang specified limit. Habang ang overload naman ay isang uri ng overcurrent na nagaganap kapag masyadong maraming appliances o devices ang nakakabit sa isang circuit na nagre-resulta sa pagkakaroon ng overcurrent. Sa madaling salita, ang overload ay dahil sa labis na load o ang pagkonekta ng maraming appliances sa isang convenience outlet o sa isang circuit. Ang overcurrent naman ay maaaring mangyari dahil sa mga fault conditions gaya ng short circuit, faulty wiring, sirang appliances, ground fault, at ang sa mismo overload. Makikita natin na isa lang pala sa maraming dahilan ng overcurrent ang overload. Meaning, ang overcurrent ay resulta pala ng mga faults o di kaya ay overload. So, salamat sa panunood mga katulbaks. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. So, hanggang sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabing, dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalamang pang-electrical. Maraming salamat mga ka-toolbox!